Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung anong energies na parating sa inyo ngayong full moon in Sagittarius. Ngayong May 23, 2024, 1:52 p.m. Philippine time. So, if you are living outside of the Philippines, check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. At mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign dahil mas accurate ito. So, for you, Aquarius, ang full moon in Sagittarius is going to happen in your 11th house of friendship, community, no? Humanity, group activities. So, maaring meron kang mga kaibigan na i-reassess mo yung relationships or connections mo sa kanila. If okay pa ba, no? If okay pa ba na you will have a connection or friendship with them moving forward. Kasi pwedeng yung iba sa inyo, merong kayong mga experiences sa friends ninyo na parang something feel off or you feel like you are drifting apart. Na parang magkaiba na kayo ng interest, na magkaiba na kayo ng mga priority sa buhay, na pwedeng hindi na kayo talaga nagkakasundo, no? And you are rethinking na baka it's time to, go on different ways na maghiwalay na. Ang friendship naman kasi hindi yan kagaya nung relationships, romantic connections na, you have to break up with them, 'di ba? It's parang na lang siya, sa karamihan, basta na lang hindi nila nag-uusap, no? Or tumitigil na mag-reach out sa isa't isa. Although meron mga magkakaibigan na kahit hindi sila mag-usap, magkita, they are still connected in spirit. But for some of you Aquarius, maaring meron kayong mga connections, kaibigan ngayon na you feel like it's time to let them go, to release. Kasi nga sabi, friends come and go. Oo. Na may mga seasons of our lives na may makikilala tayong bagong kaibigan, and then for some reasons you have to go on separate lives. Although may mga kaibigan na nagsistay sa atin through the test of time, but maaring iba mas gusto nyo ngayon na mag-explore and to get to know new connections, new friends. Maari ring meron kayong discovery about yourself na you will realize na may nagbabago sa mga pangarap mo. Let's say, dati pangarap mo na maging doktor. Tapos, habang tumatagal, realize mo na, ay, mahirap pala or hindi pala yon yung passion mo. So, pwede ngayon, mas gusto mo na maging negosyante. Yung mga ganon. Let's see what else. You have the Hierophant. There's someone na very, someone na not actually thoughtful, but someone na willing to help you, to guide you, can be a mentor. Lalo na kung may mga pagkakataon na mababa yung tingin mo sa sarili mo or yung tiwala mo sa sarili mo na hindi mo kaya. You have the Fool. Someone is going to, there is a friend, no? Pwedeng kaibigan mo to or someone is close to you na mag-encourage sa'yo na to explore new opportunities. Pwede kasing meron kang kaibigan na instead na i-encourage ka, parang laging nakakontra sa'yo sa mga balak mo. At kung itong kaibigan na to masyadong malapit sa'yo, pwedeng malaki yung impluwensya niya sa'yo at may mga bagay na hindi mo nagagawa dahil sa mga payo niya, dahil sa mga sinasabi niya sa'yo. So, for some of you, maaring marirealize niya na baka itong kaibigan na to ayaw lang niya na maging successful ka or ayaw lang niya na mag-explore ka, no? To spread your wings and fly. Kasi minsan may mga kaibigan rin na possessive. Okay? Let's say, gusto mong mag-abroad, tapos sasabihin ng kaibigan mo, ay naku, friend, pangit dyan sa abroad. Kung ano-anong mga nega na
information or mga kung ano-anong bagay sasabihin niya sa'yo para ma-discourage ka. Pero ang totoo is, ayaw lang niya na mawalay ka sa kanya physically, or ayaw lang niya na mas ma-explore mo yun kasi pwedeng siya, wala siyang opportunity doon. So, parang somehow may jealousy or envy, no? Oo, kasi sometimes yung mga kaibigan natin, kino-compare din natin yung isa't isa, mga accomplishments. So, may mga ganong kaibigan. So, yung iba sa inyo, you will realize na, ito palang kaibigan ako kung ito, kaya pala siya hindi supportive sa mga gusto kong gawin because pinipigilan kaya na maging successful. You have the 9 of Swords. So, this may cause some stress para sa inyo kasi hindi lang sa romantic relationships nagkakaroon ng drama, pati sa kaibigan, pagkakaibigan, 'di ba? And I think medyo mahihirapan ka rito kasi malapit tong tao na to sa'yo. Clear your mind, ayan. So, clarity is very important sa'yo ngayon, Aquarius. Unleash your kindest self. I think this is being kind to yourself. Minsan kasi ibang tao lagi iniisip ninyo yung kapakanan ng iba, ng nakararami. So, this time, it's about you. Okay? So, you're also going to forgive others and forgive yourself dun sa mga mistakes mo in the past. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.